Joyce. Ayan. Sige po, isang mapagpalang umaga po sa lahat. Ayan. Kinakabahan ako. Ayan. Sabi po, pag kinakabahan ka daw, nakatingin daw sa'yo si crush. Mukhang nakatingin sa akin yung asawa ko eh. Kaya kinakabahan ako eh. Ayan. Sige po. Ayan. Before po tayo mag-start, ayan, pray po muna tayo. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay muli nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat Lord sa pagkakataon na muli mo akong gamitin upang maghayag ng iyong salita, Panginoon, sa mga kapatid kong ito. Anumang karumihan na nakikita mo sa aking puso, Panginoon, anumang pagkakasala ang nakikita mo, Panginoon, patuloy na pakalinisin mo po ako. At patuloy na ikaw po ang siyang manguna at mangusap, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Nawa, Panginoon, ang banal na Espiritu mo ang patuloy na kumilos at manguna, Panginoon, sa umagang ito. Nawa, Panginoon, ang lalabas sa aking bibig ay iyong mensahe lamang, Panginoon, ng naaayon sa iyong kalooban. Patuloy na ikaw ang siyang maitaas at patuloy na siyang makilala, Panginoon, sa mensahe sa umagang ito. Sa iyo po namin, Panginoon, pinagkakatiwala at ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Yan, mabuti naman. Yan, sana po ay mabuti talaga po kayo. Yan. Yan, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaralan ngayong umaga, nais ko po munang basahin muli ang ating teksto na makikita natin sa 1 chapter 13 verses 12 hanggang 17. Yan. Sabi po rito, nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinaupuan niya. Sinabi niya sa kanila, nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ganon nga ako. Kung ako nga ang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Ngayon, alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Ayan. Bilang panimula po sa ating pag-aaralan ngayong umaga, yan, sa mga ni-speak po ni Pastor, ano po yung pinaka-topic po natin ngayong buwan? Ayan, lead like Jesus. Ayan. Nais ko po kayong tanungin, naniniwala ba kayo sa mga salitang ito? Sabi po rito, every Christian is a leader. Sa Tagalog po, bawat Kristiyano ay isang leader. Sino po ang naniniwala sa mga salitang ito? Naku, dadalawa lang po, 4 lang naniniwala. Hindi po kayo naniniwala na ang bawat Kristiyano po ay leader? Ano po tayo? Tagasunod lang. Yan. Yan. Pakitanong nga po ninyo ang inyong mga katabi. Yan, pakitanong nga po yung question kanina. Yan. Ayon po sa Biblia, tayong mga naniniwala kay Kristo ay tinatawag niya upang maging isang leader. Lahat po tayo ay tinawag ng Diyos upang maging leader. Ngunit sa paanong paraan, tayo tinawag ni Jesus bilang isang leader. Ang sabi po sa Matthew chapter 5, verse 13 hanggang 16, sabi po rito, kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Tayo po ay tinawag ni Jesus upang maging asin na nagpapreserba ng buhay at bilang ilaw ng sanlibutan na nagpapakita ng tamang daan sa iba patungo sa Diyos. Naniniwala po ba tayo doon? Na tayo po ay asin at ilaw ng sanlibutan? Yes, kala ko wala pong sasagot sa akin eh. Yan. Sa madaling salita, nais po ni Jesus na tayo ay maging leader. Sa pagpapakita ng mabubuting halimbawa at gawa sa iba
upang maging katulad din nila si Kristo nang sa gayon ay maparangalan ang Diyos Ama. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng isang leader? Yan. Sabi po dito, ano po ang sabi? A leader is someone who uses their power to influence a person's thoughts and action to cause some change in their thinking and behavior. Ang isang leader daw po ay isang tao na ginagamit ang kanyang kakayahan upang maimpluwensyahan ang pag-iisip at kilos ng isang tao na magdudulot sa taong iyon, na magkaroon ng pagbabago sa kaisipan at pamumuhay. Yun daw po yung ibig sabihin ng isang leader. Karamihan sa atin dito ay mayroong maling kaisipan patungkol sa ibig sabihin ng leader. Marahil akala natin kapag sinabi nating leader, sila lamang yung mga taong may posisyon o titulo sa isang samahan o organisasyon. Katulad naming mga pastor, ng mga board, at head ng bawat department at fellowship. Kasi yun yung nagiging konsepto natin pag sinabi nating leader, yun lang yung mga nagli-lead sa church. Hindi po. Bawat isa sa atin po, tayo pong lahat ay leader. Hindi ganito ang pagpapakahulugan ng Biblia patungkol sa isang leader. Gaya nga ng panimula natin, kanina ano ulit yung sinabi? Every Christian is a leader. Halimbawa, sa ating tahanan, taas po ang kamay ng mga nanay at tatay dito. Siguro naman may mayroong magtataas. Amen. Ayan. Kala ko po wala pa rin magtataas eh. Ayan, napakasimple na lang po ng tanong. Di ba? Lahat po ay meron ditong nanay at tatay. Alam niyo po ba, bilang mga magulang, kayo ang leader sa inyong tahanan. Amen po ba? Yan, dapat si nanay at si tatay, sila ang leader ng tahanan. Hindi si anak ang leader ng tahanan. Baliktad na ba ngayon? Si anak na ba ang nagpapasunod sa tahanan? Hindi pa naman. Sana nga po, hindi pa naman. Diba? Bilang nanay at tatay, dapat kayo po ang leader. Dapat kayo po ang masusunod pa rin sa inyong mga tahanan. Lalo na bilang mga Kristiyanong magulang, dapat kayo ang nangunguna sa pagpapakita ng mabuting halimbawa sa inyong mga anak. Nagagawa po ba natin to? Nagiging good example po ba tayo sa ating mga anak? Parang tumatawa lang yung iba, mukhang hindi yata. Di ba? Sana po as a Christian, dapat tayo daw po bilang mga Christian na magulang, dapat daw po tayo yung nagiging good example sa ating mga anak. Gayon din, kayo ang dapat unang nagtuturo at nagpapatupad ng salita ng Diyos sa inyong pamilya. Sapagkat ang mga magulang ang binigyan ng Diyos ng otoridad upang turuan ang mga anak na sundin ang utos ng Diyos. Binigyan po tayo ng responsibility ng Diyos na ituro yung salita niya sa ating mga anak. Hindi, pumunta ka dun sa church. Umating ka ng Sunday school, tuturuan ka dun ng salita ng Diyos. Umating ka ng service, tuturuan ka ni pastor ng salita ng Diyos. Hindi po. Dapat tayo po bilang magulang, tayo yung unang guro ng ating mga anak pagdating sa salita ng ating Panginoon. Sino naman dito ang may mga trabaho? Taas pong kamay. Kawawa naman ng SK, kalahati lang ang may trabaho. Yung iba po, anong ginagawa sa buhay? Tambay lang po ng loob, tambay lang po sa bahay? Ayan. Sana po, lahat tayo may trabaho. Hindi ba? Yan. Pakisabi mo nga sa katabi mo, leader ka. Ayan. Tayong mga nagtatrabaho, yan, hindi po aksidente na niloob tayo ng Diyos na mapunta sa ating pinagtatrabahuhan. Amen po ba? Yan, di ba? Pinag-pray natin. Di ba? Pag wala tayong trabaho, sinasama natin sa prayer request, Pastor, sama mo nga kami sa prayer request mo na magkaroon ng trabaho yung anak ko. Di ba? Di ba? Pinag-pray po natin yung trabaho natin, yung posisyon na meron tayo ngayon. Hindi yan galing sa atin. Hindi yan galing sa ating sariling kagalingan o karunungan, kundi yan ay galing sa Diyos. At inilagay ka ng Diyos sa posisyon na meron ka ngayon. Amen po ba? Yan, tayo po ay nilagay ng Diyos dyan, hindi dahil sa ating sarili. At tayo po, yan ay niloob ng Diyos na mapunta sa trabahong iyan, hindi lamang upang kumita ng pera o ng ating ikabubuhay,
kundi upang maging leader din sa pagpapakita ng mabuting halimbawa sa ating mga kasama sa trabaho. Good example po ba tayo sa ating mga katrabaho? Darang, ano lang, no? Yan, tayo po ba ay good example? Kilala po ba tayo sa ating trabaho as Christian? Mukhang hindi. Di ba? Sana po bilang katrabaho, kilala tayo bilang Kristiyano. At sabi po rito, dapat daw po ay nagpapakita tayo ng good example sa ating mga katrabaho. Sa pamamagitan daw po ng mabubuti mong halimbawa, maaari mo silang maakay patungo kay Kristo. Kapag ginagawa natin yung mga bagay na to, kahit hindi natin i-share di ba? Sa kilos pa lang po natin, sa testimony pa lang po natin, maaaring maakay na natin yung mga katrabaho natin patungo sa Panginoon. Di ba? Yan. Sino naman dito po ang mga estudyante o nag-aaral? Taas ang kamay. Naku, wala rin nag-aaral dito sa SKS. Kaya ano po tayo dito? Yan. Parang hirap na hirap po tayong magtaas ng kamay pag nagtatanong po dito, no? Yan. Okay naman po ba kayo? Yan, okay naman. Kala ko po hindi po tayo okay Yan, kahit tayo po ay mga nag-aaral pa lamang, kayo rin ay isang leader. Paano po? Sa paanong paraan? Maging halimbawa kayo sa pag-aaral ng mabuti at pagsunod sa inyong guro upang makita ng inyong mga kaklase na ganito pala ang pamumuhay ng isang Kristiyano. Gaya po kanina sa example doon sa trabaho, ganun din po sa mga estudyante rito. Dapat makita sa atin yung pagiging Kristiyanong kabataan. Di ba? Para madala natin sila dito sa church at maka-attend sila sa mga fellowship. Ganyan pala yung ginagawa sa inyo. Sana po ay nakikita yon. Yan, sabi po dito, dapat daw po tayo ay responsable at masunurin. Tandaan natin, sabi po rito, ano po yung sabi? Sabay-sabay nga po nating basahin. Hindi po. Next slide po. Yan, sabay-sabay nga po natin basahin. 1, 2, 3, go! Yan, the best leaders are the best follower. Dapat hindi ka lang leader. Dapat ano ka rin? Follower ka rin. Di ba? Hindi porket leader ka, ikaw na kagad. Dapat ang leader, dapat marunong ding sumunod. Yan. Ano naman ang ibig sabihin ng isang Christian leader? Yan. Sabi po rito, kanina po, binanggit natin yung leader, kung ano yung meaning ng leader. Ngayon naman po, ano ba yung ibig sabihin ng Christian leader? Ang sabi po rito ay, a Christian leader intentionally influences others out of Christ's interest in their lives to accomplish God's purposes for and through them. Samantalang ang isang Christian leader daw po ay isang leader na nais maimpluwensyahan ang isang tao na may intensyonalidad sa kanyang pag-iisip, pamumuhay upang maging katulad ni Kristo. Nang sa gayon ay maganap sa buhay ng taong iyon ang layunin ng Diyos para sa kanya at sa pamamagitan niya. Yan po yung ibig sabihin ng Christian leader. Nakikita, di ba? Naiimpluwensyahan natin yung tao sa pamamagitan ng ating pag-iisip at pamumuhay upang maging katulad ni Kristo. Ano nga ba ang katangian ng isang Christian leader? May 3 katangian na dapat taglayin ang isang Christian leader. Naniniwala ako noong tayo ay makakilala kay Jesus, binigyan niya tayo ng kakayahan upang magkaroon ng ganitong mga katangian. At ano-ano po ba yun? Una po ay ang pagkakaroon ng Christ-like character. Yan. Ano po ba yung Christ-like character? Sabi rito, lahat ng Kristiyano ay dapat mayroong ganitong pag-uugali. Sapagkat ito ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Katulad ng sinasabi sa Roma chapter 8 verse 29, ang sabi po dito, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Yan. Ano po ulit yung una? Christ likeness. Ikalawa po ay commitment. Yan. Ang isang Christian leader daw po ay dapat committed at hindi committed. Ano po yung committed?
Committed saan? Committed sa pagsunod sa Diyos at hindi makitid ang pag-iisip at ayaw ng sumunod sa Diyos. Dapat daw po ang Christian leader ay committed, hindi committed. Alam niyo po yung committed? Yung makitid ang pag-iisip na ayaw ng sumunod sa gusto ng Diyos sa kanyang buhay. Dapat daw po as a Christian, tayo daw po ay committed sa Kanya. Yan. At ikatlo po, dapat ay may courage. Alit, ano po yung una? Christ, likeness. Pangalawa po, commitment. At yung pangatlo po ay courage. Hindi pa po ito yung punto natin, ha? Introduction pa lamang po iyan. Yan. Courage o tapang ng loob na sumunod kay Jesus anuman ang magiging kahinatnan nito. Yan. Ang teksto pong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa paghuhugas ni Jesus ng mga paa ng alagad niya. Yan, yung washing of the feet. Sino po nakabasa na nito? Yung story kung paano hinugasan ni Jesus yung paa ng kanyang mga apostol. Yan, ito ay nangyari noong gabi bago siya dakpin upang ipako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Bilang isang Christian leader, ito ang isang pinakamagandang larawan na iniwan ni Jesus sa atin upang ating tularan. Ang sabi nga ni Jesus sa 1 chapter 13 verse 15, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Napakahalaga na bilang isang Kristiyano ay matutunan nating maging habit o kagawian kung paano namuhay si Jesus dito sa lupa. Nang sa gayon, tayo rin ay makaakay ng kaluluwa patungo sa Kanya sapagkat ito ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi po, let us do the Jesus way a habit. Yan. Katulad nga ng sinabi ni Ralph Waldo Emerson, sow a thought, reap an action. Sow an act, reap a habit. Sow a habit, reap a character, sow a character, reap a destiny. Kagaya rin po ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban, sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Magsisimula na mamuhay tayo kagaya ni Jesus kung magkakaroon tayo ng pagbabago sa ating isipan. Sapagkat sa isip, nagsisimula ang lahat. Tama po ba? Ayan. Kung tama ang nilalaman ng ating isipan, tiyak na tama rin ang ating gagawin. Sabi po rito, right thinking, right behavior. Mangyayari ito kung si Jesus ang siyang mangunguna sa ating buhay. Si Jesus po ba ang nangunguna sa ating buhay? Amen. Hindi si Satan. Di ba? Yung palabas ngayon, di ba? Si Satan, yung binabatikas ngayon ng mga Christian, yung Dear Satan. Yan, binabash ngayon. Di ba? Babaguhin na po yung title. Kayo mag-alala. Yan. Kasi ano tayo dun eh. Yan, nababaguhin na po, pero yung character ganun pa din. Di ba? Pero doon kasi pinapakita doon sa movie na si Satan ay nagbago. Tama po ako. Pero hindi po, kahit kailan, si Satan po ay hindi magbabago. Yan. Kumbaga, dadayain lang yung ating pag-iisip. Tunay nga na ang Diyos ang leader ng ating mga buhay. Amen po. Yan. Ngunit pumili ang Diyos ng mga tao na gagawin niyang instrumento upang pamunuan din natin ang kanyang mga tao. Sabi po rito, God is the ultimate leader, but He has always used people to mediate His leadership. Paano nga ba nanguna si Jesus sa kanyang mga alagad nung narito pa siya sa lupa? At ito po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Meron po tayong 3 point na ating pag-aaralan. How did Jesus lead? Una po ay through prayer o sa pamamagitan ng panalangin. Yan, hindi man makikitang direkta sa tekstong binasa natin kanina ang salitang panalangin, makikita naman natin ito sa kabuuang konteksto
ng gospel. Upang maging isang epektibong leader, ipinakita ni Jesus kung gaano kahalaga ang pananalangin sa kanyang buhay. Tulad nga po ng sinasabi sa Lucas chapter 6, verse 12 hanggang 13, nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Bago pa man po pumili si Jesus ng kanyang magiging apostol, base sa mga talatang ating nabasa, ano po yung unang ginawa ni Jesus? Ano po yung ginawa ni Jesus? Doon sa binasa natin. Yan. Si Jesus po ay umakyat sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Diba? Makikita natin mismong itong si Jesus, siya ay nanalangin sa Ama. Siya ay nag-pray sa ating Panginoon. Kung si Jesus mismo, na ating leader ay nananalangin bago gumawa ng isang mahalagang desisyon sa kanyang ministeryo, paano pa kaya tayo na tinawag niya upang manguna rin sa iba? Kaya nga makikita natin sa Lucas chapter 11 verse 1, isa sa mga alagad niya ang humiling sa kanya. Ang sabi niya, minsan nananalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Bakit po kaya sa lahat ng maaaring ipaturo ng alagad na nagtanong kay Jesus, ang napili niyang sabihin ay, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Marahil po, nakita ng alagad na ito ang koneksyon ng pananalangin ni Jesus sa kanyang pamumuhay. Tayo po ba ay nakikita po ba yung connection natin sa Diyos? Tayo po ba ay nananalangin? Sino po rito nagpe-pray? Taas ang kamay. Ayun pala, Pastor, daming nagpe-pray, pero pagdating ng prayer meeting, ilan po umattend? Diba? Lahat po tayo nananalangin. Ayan, sana nakikita din namin kayo every Wednesday pag may prayer meeting. Diba? Ayan, okay, sana po, lahat po tayo ay nananalangin. Marahil, nakita ng alagad na ito yung connection niya ng panalangin ni Jesus at ng kanyang pamumuhay. Mga kapatid, dapat nating malaman na ang panalangin ay isang disiplina. Kung ang pamumuhay Kristiyano ay mahirap nang gawin, paano pa kaya kung tayo ay tinawag ng Diyos na bilang leader sa kanyang mga tupa, lalong kailangan natin ng panalangin. Ang sabi po rito, prayer is a discipline. Tingnan pa natin ang ilan pang mga talata sa Biblia kung paano ipinakita ni Jesus ang kanyang disiplina o ang kanyang kagawian sa pananalangin. Ito po, yung chart. Yan. Una po, yan, to prepare for a major task. Bago niya raw po simulan ang kanyang ministeryo, ano po yung ginawa niya? Siya ay nananalangin. Mababasa po natin yan sa Matthew chapter 4 verse 1-11 and Lucas chapter 4 verse 1-15. Note nyo lang po yung mga verse at pag uwi nyo sa bahay, assignment ko na lang po sa inyo yon. Kasi pag binasa pa natin itong mga verse na to, baka abutin tayo kinabukasan pa. Ayan. Para at least malaman nyo talaga na ginagawa talaga ng Panginoon itong mga to. Ayan, dun sa mga verse na yon. Una po, yan, bago niya simulan yung ministeryo, siya ay nagpa-pray muna. Yan, tama po yung ginagawa natin dito kapag before mag-start yung ating gawain, tayo po ay nananalangin. Okay? Pangalawa po, to recharge after hard work. Yan, pagkatapos po ng maghapong gawain o pagmiministeryo sa mga tao, siya daw po ay nananalangin. Ito po ay mabasa natin sa Matthew chapter 14, verse 23, and Marcos chapter 6, verse 46, and 1 chapter 6, verse 15. At pangatlo po, ano po sabi? To work through grief. Pagkamatay ng kanyang pinsan na si Juan na taga-bautismo, siya ay nanalangin. Yan. Connection po si Jesus po at si Juan ay magpinsan. Yan, kasi po si Elizabeth and si Mary magpinsan po sila. Second cousin na po si Jesus and si Juan. Yan, ito po ay mabasa natin sa Matthew chapter 14, verse 13. Yan. Pang-apat po, in a time of distress. Sa panahon nang siya ay nababagabag, bago siya hulihin upang pahirapan at ipako sa krus, ano yung ginawa niya po?
siya ay nanalangin. Ito po ay mabasa natin sa Matthew chapter 26, verse 36 hanggang 46, Marcos chapter 14, verse 32 hanggang 44, and Lucas chapter 22, verse 39 hanggang 46, and John chapter 17, verse 1 hanggang 26. Yan. Ilan lamang po ito sa mga halimbawa ng panalangin ni Jesus. Makikita natin dito na halos sa lahat ng panahon, si Jesus ay laging nakikipag-usap sa kanyang Ama. Ang galing po, no? Mismo si Jesus, ginagawa niya yung prayer. And tayo dapat daw po, sa lahat po ng ginagawa natin sa bawat araw ng ating buhay, dapat hindi mawawala yung prayer. Sapagkat yun po yung yung panangga natin sa mga bagay na maaaring mangyari tayo. Kapag meron pong gabay ng Panginoon, alam natin na ang Diyos ang kikilos sa ating buhay araw-araw. Bilang tao ng mga panahong iyon, ipinakita niya kung paano rin tayo dapat nakadepende sa Ama sa lahat ng aspeto at panahon ng ating buhay. Ano nga ba ang maidudulot ng panalangin sa ating buhay bilang isang leader ng ating Panginoon? Una po, ano po sabi rito? Prayer. Yan. Prayer brings our life and leadership into submission to Christ. Ang panalangin daw po ay tinuturuan tayong isuko ang lahat sa ating buhay sa ating Panginoong Jesus. Gaya na lamang po ng halimbawa ni Jesus nung siya ay nasa hardin ng Gethsemane na mababasa natin sa Matthew chapter 26, verse 40 hanggang 44. Ang sabi po rito, nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi po maaaring maialis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang inyong kalooban. Muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na. Makikita natin dito na habang si Jesus po ay masidhi ang pananalangin dahil ilang oras na lamang ay daranas na siya ng paghihirap, ano ang ginawa ng kanyang mga alagad? Natutulog. Diba? Kung concerned sila doon kay Jesus, diba? Pero ang ginawa ng mga alagad, natulog. Yan. Nang panahong ito, hindi pa lubos na nauunawaan ng mga alagad kung gaano kahalaga ang panalangin sa ministeryo ng Panginoon. Ngunit, makalipas ang ilang araw, nang mabuhay ng muli si Jesus, doon nila naunawaan kung gaano kahalaga ang panalangin, lalo pat sila na ngayon ang mangunguna sa iglesia ng Diyos na pinagkatiwala sa kanila ni Jesus. Ang sabi nga po sa Gawa chapter 1 verse 13 hanggang 14, pagdating sa bahay sa kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alpeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin. Kasama ang mga babae at si Maria na ina ni gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Nakita po natin na mula sa hindi mapanalanginin, ang mga alagad ni Jesus ay naging mapanalanginin. Bakit po? Kasi naging good example si Jesus sa kanila. And tayo din po, kung tayo po ay nagiging good example sa ating pamilya, darating din po yung panahon. Kung nakikita nila na tayo ay nananalangin sa Panginoon, gagawin din nila yung mga bagay na ginagawa natin. Mabasa natin na sa aklat ng Gawa, kung gaan daw po kaepektibo ang panalangin ng mga alagad. Sa tulong ng banal na Espiritu, marami silang naakay sa Panginoon at nagbago ang buhay. Sinundan nila ang halimbawang itinuro sa kanila ni Jesus sa pananalangin. Yan. Ikalawa po, yan. Ano po yung ikalawa? Sabay-sabay nga po nating basahin. Prayer
Yan. Ang panalangin daw po ay tinuturuan tayong iangkop ang ating pamumuno ayon sa kanyang magandang layunin. Gaya nga po ng sinabi ni Robert Lowe, prayer is a mighty instrument, not forgetting man's will done in heaven, but forgetting God's will done on earth. Ang panalangin daw po ay isang makapangyarihang instrumento, hindi upang mangyari ang kalooban ng tao sa langit, kundi upang mangyari ang kalooban ng Diyos dito sa lupa. Ang sinabi rin po sa panalangin tinuro sa atin ni Jesus, na mababasa natin sa Matthew chapter 6 verse 10, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Isa po sa mga halimbawa ng isang taong mapanalanginin sa kanyang panahon ay walang iba kundi si George Mueller. Yan, ito po si George Mueller. Yan, si George Mueller po ay isang Christian evangelist. Yan, habang siya po ay nasa lansangan ng Bristol, England, nakita niya yung kaawa-awang kalagayan ng mga batang ulila. Dahil dito, naramdaman niya na inuutusan siya ng Diyos na magbukas ng bahay ampunan para sa mga batang ulilang ito. Nang panahong ito, hindi alam ni George Mueller kung paano mangyayari ang utos na ito ng Diyos sa pamamagitan niya sapagkat wala siyang sapat na pera upang ito ay masimulan. Ngunit naniwala siya na kapag ang Diyos ang nag-utos, ang Diyos din ang magtutustos. Kapag, sabi po rito, kapag ang Diyos daw po ang nag-utos, ang Diyos din ang magtutustos. Yan. Upang patunayan sa England na buhay ang Diyos na pinaglilingkuran niya, hindi siya humingi ng donasyon sa sino mang tao upang matustusan ang lahat ng pangangailangan nila sa bahay ampunan. Nanampalataya siya, nagagawa ang Diyos ng paraan upang mangyari ang kanyang kalooban. Isang umaga, ang isa sa mga bahay ampunan na pinangangasiwaan ni George Mueller na may 300 batang ulila. Biruin niyo po, 300 na mga batang ulila. Yung mga batang ulila, yung mga wala nang magulang. Ayan. Ay walang pagkain. Inutusan niya ang nangunguha sa mga nangangalaga sa bata na paupuin po silang lahat doon sa mesa. Yan, biruin mo, wala silang pagkain pero pinaupo ni George Mueller yung mga bata doon sa hapagkainan niya. Nanalangin sila at nagpasalamat sa Diyos sa pagkain kahit wala pang pagkain sa hapag nila. Ganon katindi yung pananampalataya ni George Mueller, no? Alam niya, walang pagkain pero nag-pray sila. Sinabihan ni George Mueller ang mga bata na maghintay sa kanilang pagkain. Makaraan ng ilang minuto, may kumatok na panadero sa kanilang pintuan. Ang sabi ng panadero, Mr. Mueller, mula kagabi ay hindi ako makatulog. Naisip ko na kailangan mo ng mga tinapay. Ngayong umaga, kaya bumangon din ako ng gabing iyon at gumawa ako ng tinapay para sa inyo. Maya-maya ay meron na namang kumatok na nagtitinda ng gatas. Nasiraan ng sasakyan ang nagtitinda ng gatas sa harap mismo ng bahay ampunan. Mr. Mueller, ibibigay ko na sa iyo itong aking mga tindang gatas. Matatagalan pa ako bago ko maayos ang aking sasakyan. Ibibigay ko na lamang ito sa inyo kaysa masira sa paghihintay na magawa ang aking sasakyan. At nang umagang ngang iyon, tinugon ng Diyos ang panalangin ni George Mueller na magkaroon ng pagkain ang 300 bata sa kanilang bahay ampunan. Ayon kay George Mueller, isa lamang ito sa libu-libong sagot ng Diyos sa kanyang mga panalangin araw-araw upang matulungan ang mga batang naulila sa buhay. Ganon makapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Diba? Ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Ilapit lang natin
ito sa Kanya. Ipanalangin lang natin ito sa Panginoon. Biruin mo, tayo po ba, na-experience na natin yung ganitong sitwasyon? Sino po naka-experience na yung ganitong sitwasyon? Yung asing walang-wala ka ng pag-asa. Di ba? Maya-maya, yung bayad sa kuryente, wala kang ibabayad sa kuryente, puputulan ka na. Maya-maya, yung kumari mo, kakatok, pautangin kita. Di ba? Hindi ka pa man nagsasabi doon, pero sa Diyos mo sinabi, gagawa ang Diyos ng paraan para tugunan ang lahat ng pangangailangan natin. Amen po ba? Ganon ang Panginoon sa buhay po natin. Ganon katindi yung pananampalataya ni George Mueller na kailanman ay hindi siya papabayaan ng Panginoon. Dahil alam niya na yung Diyos na nilalapitan niya ay yung Diyos na handang mag-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Alam po natin sa mundong ito, marami tayong nararanas na ganyan. Laging ipinapakita ng Diyos ang kabutihan niya, ang kapangyarihan niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang gusto ng Diyos, ilapit natin lahat yun sa Panginoon. Sabi nga, God will provide. Nandun tayo sa matinding buhay na asin natin na parang wala ng pag-asa. Parang wala na tayong pagkukuhaanan. Sabi ko nga, kaming mag-asawa, na-experience namin yan ditong mga nakaraang buwan. Kasi po kami mag-asawa po, 2 pong pamilya yung tinutulungan namin. Sabi namin, hindi sapat. Sabi ko nga, ako po nahihiya po kasi hindi naman ganun kalaki yung kinikita ko. Or ipinapasok kong pera sa amin, kundi yung asawa ko lang as a teacher. Pero yung financial na pangangailangan namin, minsan sabi nga namin, paano natin napagkakasya itong bagay na to? Paano natin natutulungan yung both family natin? Sabi nga namin, kaya sabi ko nga, mapalad ako sa asawa kasi siya yung laging nagre-remind sa akin na ang Diyos yung bahala. Ipanalangin lang natin sa Panginoon, ipoprovide ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Ganon kabuti ang Diyos. Diba? Makikita natin, pagkatapos ng isang araw, Lord, I survived. Thank you. Diba? May mga times na susurvive natin. Alam natin, minsan kasi nandun tayo sa point na iniisip natin parang wala na tayo eh. Walang mabibigay, walang magpo-provide. Pero lagi nating iisipin, makapangyarihan at malaki ang Diyos. Amen po ba? Diba? Huwag nating isipin yung problema. Ang problema sa Diyos, ganyan lang yan kaliit. Pero ang Diyos natin sobrang laki. At kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Gaya nung nangyari kay George Mueller. Sinabi ng Diyos gumawa ka ng bahay ampunan. Lord, wala akong pera. Diba? Sabi niya sa mga bata, umupo kayo sa pagkainan. Ibibigay ng Diyos yung pagkain ninyo. Gumawa ang Panginoon ng paraan para makakain yung mga bata. Sabi nga, ilan lamang ito sa mga ginawa ng Diyos sa buhay ni George Mueller. Ganyan kabuti ang Diyos. Hindi lang kay George Mueller, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos sa ating lahat. Amen po ba? Mabuti ang Diyos sa katabi mo, mabuti ang Diyos sa mga nasa likod, mabuti ang Diyos sa mga nandito. Ang Diyos ay mabuti sa ating lahat at kayang i-provide ng Diyos lahat ng ating pangangailangan. Sabi po rito, the greater the difficulty to be overcome, the more will it be seen to the glory of God how much can be done by prayer and faith. Paano nga ba ulit nanguna si Jesus sa kanyang mga alagad noong narito siya sa lupa? Ano po yung unang point natin? Through prayer o sa pamamagitan ng panalangin. Ikalawa po, through love o sa pamamagitan ng pag-ibig. Sabi po sa John chapter 13 verse 12, bisperas na noon ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Ang 1 chapter 13 po ay isinulat po ni Juan upang ipakita sa atin ang isa sa mga mahalagang nangyari sa kanila bago hulihin si Jesus. Upang lubos po nating maunawaan kung gaano kalaki ang pag-ibig ni Jesus sa kanyang mga alagad, tingnan po natin yung mga ginawa ng bawat alagad niya bago at pagkatapos siyang dakpin ng mga kawal sa hardin ng Gethsemane. Ito po. Yan. Una po, si Judas Iscariote. Kilala naman natin si Judas Iscariote. Sino po si Judas Iscariote? Nandyan na po. Yan. Si Judas Iscariote,
Ayan. Ipinagkanulo si Jesus sa halagang 30 pirasong pilak at sa pamamagitan ng isang halik. Ayan. Ito po ay mabasa natin sa Matthew chapter 14 verse 16, Marcos chapter 14 verse 10 to 11, and Lucas chapter 22 verse 3 hanggang 6. Ayan. Pasensya na po kayo. Ang dami ko pong assignment sa inyo na babasahin pag uwi. Ayan. Kasi hindi na po natin siya maiisa-isa pa kasi medyo mahaba na po para at least mapatunayan po na talagang nandun po yan sa Biblia. Ayan. Pangalawa po, si Pedro. Sino po si Pedro? Ayan, nandiyan na po. Ayan, si Pedro po, yung ikinaila niya na hindi niya kilala si Jesus ng 3 beses. Diba itong si Peter, dinanay niya na hindi niya kilala si Jesus. At syempre, itong 12 alagad, yan, tumakas sila at iniwan si Jesus ng mag-isa. Piruin mo po yun, sa tagal ng panahon, nung time na si Jesus ay nandoon sa paghihirap, nagsitakas tong 12 alagad. Hindi nila sinamahan si Jesus doon sa paghihirap. Ba, yun yung nakakalungkot eh. Yan. Nakita natin na itong mga huhugasan ni Jesus ng mga paa ay ang mga taong magtataksil, magkakaila at mangiiwan sa Kanya. Gayunpaman, hindi tiningnan ni Jesus ang kanilang mga kasalanan. Sa halip, ang tiningnan niya ay ang pagmamahal pa rin niya sa kanila. Higit ang pag-ibig niya sa kanila kaysa sa kanilang mga kasalanan. Tingnan niyo po si Jesus, di ba? Hindi niya tiningnan, ito si Judas Iscariote, nagkanulo sa akin, na itong si Pedro, ikinaila ako. Itong 12 to, iniwan nila ako. Hindi. Pero pinakita pa rin ng Diyos yung pagmamahal niya doon sa kanyang mga alagad. Ang sabi nga po sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo ay makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Ayan. Kung i-rate po natin yung ating mga sarili mula 1 hanggang 10 tungkol sa pagmamahal natin sa ating mga kasalanan, sa pagmamahal natin sa mga makasalanan o pagmamahal natin sa ating mga kaaway, ano kaya ang magiging rating natin? Yan. Sige, kung i-rate nyo po yung mga taong makasalanan, yung mga taong kaaway nyo po, anong score yung ibibigay nyo? 1 to 10. Sino ang nagsasabing bibigyan ko ng 10? Syempre, hindi bibigyan ng 10 yan. Ba't ko bibigyan ng 10 yan? Kaaway ko yan. 9. Hindi pa din. 8. Hindi pa din. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Tama nga po yung sabi ko. Marahil nasa 1 o baka 0 yung rating natin sa kanila. Diba? Para ang hirap na natin yung mga taong makasalanan at yung mga ating kaaway. Bibigyan natin ng 10. Yung pagmamahal ko sa kanya, 10. No, 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 no. Hindi pwede. 0 lang yan at saka 1 lang yan. Yan, pero sana po, isa sa mga pinakamahirap gawin bilang Kristiyano ay ang magmahal ng makasalanan. Lalo na ang ating mga kaaway. Ang hirap, di ba? Sino may katabing kaaway? Sabihin mo nga, mahal kita. Di ba? Ang hirap sabihin, no? Di ba? Ang hirap sabihin. Ang hirap ipakita na mahal natin yung ating kaaway. Ngunit anong maging pagkakaiba natin sa sanlibutan? Kung ang mamahalin lamang natin ay ang mga taong nagmamahal at mabuti rin sa atin. Katulad nga po ng sinabi ni Jesus sa Lucas chapter 6 verse 32 hanggang 33, kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmahal din sa mga nagmahal sa kanila. Kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo, ang gagawa ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masamang tao ay gumagawa rin niyan. Dalangin ko po na tayong lahat ay tularan ang pag-ibig na iniaalay ni Jesus para sa atin. Tayo man ay katulad ng kanyang mga alagad, hindi tayo karapat-dapat mahalin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, inibig pa rin niya tayo. Bakit hindi natin kayang mahalin yung ating kapwa
yung ating kaaway. Ang Diyos nga, sa kabila ng ating pagkakasala, minahal pa rin tayo ng Diyos. Hindi lang tayo minahal ng Diyos, ibinigay pa niya yung kanyang buhay para sa atin. Pero tayo, bakit takot na takot tayong ipakita yung pagmamahal natin sa ating kapwa? Ba-pride po tayo? Bakit ko mamahalin yung kapwa ko? Diba? As a Christian, dapat yun yung maipakita po natin. Ipakita natin yung pagmamahal natin, lalo na doon sa mga taong alam natin na nakakagawa ng kasalanan. Paano natin sila madadala sa Panginoon kung hindi natin sila mamahalin? Sino tayo? Upang ipagkait sa iba ang pag-ibig na tatanggap din natin mula sa Diyos. Pag-isipan po nating mabuti ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa John chapter 13 verse 34, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo, kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Yan po ang utos ng Diyos sa atin. Kung mahal natin ang Diyos, mahalin din natin ang ating kapwa. Gaano man kasakit, gaano man kahirap yung ginawa sa atin, mahalin natin. Alam ko napakahirap, di ba? Pero yun yung gusto ng Diyos eh. Ito yung utos ng Diyos sa atin. Diba? Sabi niya, magmahalan tayo kung paano tayo minahal ng Diyos. Dapat ganun din natin mahalin ang ating kapwa. Yan. Pakisabi nga sa iyong katabi, magmahal ka gaya ng pagmamahal sa iyo ni Jesus. Sige po, sabihin niyo po. Yan, yan. Magmahal ka po gaya ng pagmamahal sa iyo ni Jesus. Yan. Sana po yung pagmamahal, walang wrong motive, walang maling motibo. Mahal kita, pero mamaya pautang nga. Hindi ganun ha. Baka minamahal lang natin yung ating kapwa dahil meron tayong pinakikinabangan sa kanya. Sana po hindi ganon. Mahalin natin yung ating kapwa, anuman yung estado niya sa kanyang buhay. Ayun po. Yan. Paano nga ba dapat tayo manguna? Sa iba, gaya ni Jesus, ano po yung unang point natin? Through prayer o sa pamamagitan ng pananalangin. Pangalawa po, through love o sa pamamagitan ng pag-ibig. At ikatlo po, at panghuli, through humility o sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Ayan, ito po ang huli. Ayan, nakahinga na lahat. Yes, last na. Ayan, huling punto. Ayan, sabi po sa John chapter 13 verse 12, nang mahugasan ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang mga balabal at nagbalik sa kinaupuan niya. Sinabi niya sa kanila, nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ganoon nga ako. Kung ako nga ang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Upang lalo po nating maunawaan ang pangyayaring ito, dapat nating malaman na ang paghuhugas ng paa sa panahon ni Jesus ay ang gawain ng pinakamababang alipin. Biruin mo po yung paghuhugas ng paa ay gawain po ng pinakamababang alipin. Pero ano po yung ginawa ni Jesus? Ginawa niya yung bagay na yon. Yan. Sabi po rito, washing someone's feet was the task of the lowest servants. Kaya nga kung mapapansin natin sa John chapter 13 verse 8, gayon na lamang ang pagtanggi ni Pedro na hugasan ni Jesus ang kanyang mga paa. Sabi po rito, muling nagsalita si Jesus, hindi niya huhugasan ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Kilala po natin si Pedro. Kilala ni Pedro kung sino si Jesus. Siya ang kanilang guro at Panginoon. Gaya nga po ng sinulat ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 2, verse 3 and 8, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, iturin ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Yan. Verse 6, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip,
kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Biruin mo, ang Panginoon, Diyos siya. Pero yung pagiging Diyos niya ay hinubad niya at siya ay nagpaalipin. Ganon kabuti ang Diyos. At ganon niya pinakita rito kung paano magpakumbaba. Ano ba ang palatandaan na tayo ay naglilingkod sa Diyos ng may kapakumbabaan? Balikan po natin yung verse 3 hanggang 5. Yan. Sabi ito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Una po, hindi gumagawa para sa pansariling kapakanan. Yan, para daw po makita sa atin yung palatandaan na tayo daw po ay naglilingkod sa Diyos ng may kapakumbabaan, dapat daw po hindi daw tayo gumagawa para sa pansariling kapakanan. Hindi natin ginagawa yung isang bagay dahil lang sa atin. Ginagawa natin yon dahil sa nakakarami. Yan. Pangalawa po, itinuturing ang iba na higit sa kanyang sarili. Dapat daw po tinuturing natin ang iba, hindi yung ating sarili. At yung ikatlo po, nagmamalasakit sa kapakanan ng iba. Yan po yung tatlong palatandaan ng paglilingkod na may magpapakumbaba. Ano naman ang maaaring pagkakaiba ng isang taong naglilingkod sa Diyos at isang taong naglilingkod lamang sa sanlibutan? Ito po. Ayan. Ito po yung paglilingkod sa sanlibutan. Nais makilala ang sarili. Nais maging sikat. Yan po yung paglilingkod sa sanlibutan. Gusto natin makilala tayo. Gusto natin maging sikat tayo. Pero ano po ang paglilingkod sa Diyos? Ang Diyos ang nais bigyan kaluguran. Hindi dapat ang glory lagi sa atin. Kanino dapat ang glory? Sa Diyos. Hindi dapat sikat ang Diyos. Hindi dapat ikaw ang sikat. Sino ang dapat ang sikat? Ang Diyos. Pangalawa po, paglilingkod sa sanlibutan, namimili ng gagawin. Yan. Ay, ayoko niyan. Gusto ko ito. Pero ang paglilingkod sa Diyos, tumutugon sa kung ano ang kailangang gawin. Hindi natin pinipili kung ano lang yung gusto natin. Dapat kung ano daw po yung gusto. Ano yung kalooban ng Diyos na kailangan natin gawin. Kahit na hindi natin kaya. Di ba sabi nga natin, hindi naman ako maganda yung boses ko eh. Bakit ako sasali sa choir? Kung gusto ng Diyos na maging choir member ka, bakit hindi? Di ba? Lahat naman, siguro hindi naman pagkapasok sa choir, maganda na kagad boses, no? Yan, kami no, hindi naman maganda kagad boses nang pumasok kami sa choir. Wala nga kami sa tono eh. Di ba? Pero kalooban ng Diyos. At lahat ng bagay na yun ay ibibigay ng Diyos. Diba? Ano po yung pangatlo? Paglilingkod sa sanlibutan, may kondisyon ng paglilingkod. Laging may kondisyon. Lord, sige gagawin ko yan, pero, Lord, susunod ako sa iyo, pero, laging merong pero. Laging merong bago sumunod, dapat meron ka munang, dapat Lord, gawin mo yung bagay na to. Diba? Magpapagamit ako sa paglilingkod mo sa ministry. Pero Lord, i-provide mo yung lahat ng pangangailangan namin araw-araw. Hindi po ganon. Sabi po rito daw po, ang paglilingkod sa Diyos, walang kondisyon ang paglilingkod. Diba? Sunod po, komportable ang paglilingkod sa sanlibutan, komportableng gawain, mapapakinabangang gawain. Pero ang paglilingkod sa Diyos, maliit o malaking gawain. Yan po yung pagkakaiba ng paglilingkod sa sanlibutan at paglilingkod sa Diyos. Paglilingkod sa Diyos. Yan, mababasa rin natin sa Lucas chapter 22, verse 26 hanggang 27. Yan, sabi rito, ngunit hindi ganon ang dapat mangyari sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na pinakamababa at ang namumuno ay maging tagapaglingkod. Sino ba ang higit na nakakataas? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod. Sa panahon din na magkakasama ang mga alagad sa banal na hapunan,
sila ay nagtalo-talo kung sino sa kanila ang kikilalaning pinakadakila. Mismo itong mga alagad, 'di ba? Parang nagtalo-talo. Sino ba sa atin ang dapat na maging dakila? Sino dapat sa atin maging leader? 'Di ba? Mismo sila nagtatalo-talo. Kung paanong si Jesus ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa ating lahat. Biruin mo, naparito ang Diyos sa mundo natin para maglingkod sa atin. Biruin mo, at ialay pa ang kanyang buhay. Sino po makakagawa niyan? Parang sa panahon natin ngayon, ang hirap. Diba? Nawa, ganito rin ang ating maging pamumuhay. Buong pagpapakumbaba tayong maglingkod sa Diyos at sa iba na walang hinihintay na kapalit, kundi ang maparangalan si Kristo sa ating buhay. Sana po, tayo po na ginagamit ng Diyos sa kanyang ministeryo, huwag tayong maghangad ng kapalit. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay ng rewards sa atin pag nandun na tayo sa heaven. Huwag nating asamin dito sa mundo na laging maparangalan tayo ng tao. 'Di ba? Ang mithiin natin ay yung parangalan tayo ng Diyos doon sa langit. Sapagkat alam naman natin na lahat ng ginagawa natin dito sa mundong ito ay merong reward sa pagdating natin doon sa langit. Yan. Balikan natin ang tatlong halimbawa ni Jesus kung paano siya namuno habang siya ay naririto pa sa lupa. Ano po yung una? True prayer o sa pamamagitan ng panalangin. Pangalawa, true love o sa pamamagitan ng pag-ibig. Ikatlo po, true humility o sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Yan. Bilang pagtatapos po, nais ko pong ibahagi sa inyo ang tungkol sa isang American psychiatrist na si Dr. Carl Menninger. Yan. Minsan ay tinanong si Carl Menninger, ano ang mairekomenda mo sa mga taong nakakaranas ng depresyon o nervous breakdown? Ito ang sagot ni Dr. Carl Menninger. Sabi po rito, lock up your house, go across the railroad tracks, find someone in need, and do something for him. Sa Tagalog po, isarado mo ang iyong bahay. Lumabas ka at pumunta ka sa mga lansangan. Humanap ka ng isang taong nangangailangan at gumawa ka ng paraan upang matulungan siya. Parang hirap naman nun. Nasa depression ka pero lalabas ka at maghahanap ka ng matulungan. Yan. Ayon po kay Dr. Carl Menninger, kung gusto mong gumaling sa nararamdaman mong depression o anxiety, huwag mong ituon lang ang isipan mo sa iyong sarili. Sa halip, ito ay ituon mo sa kapakanan ng iba kung paano mo sila matutulungan. Bilang isang Kristiyano po o isang Kristiyanong leader, marami tayong kakaharaping mga pagsubok sa ating paglilingkod sa Panginoon. Nandyan yung stress. Alam ko po, may mga time na stress na tayo. Nandyan yung pagod, napapagod na tayo sa ministry. Kabalisahan, panghihina ng pananampalataya. At iba pang mga katulad nito. Kapag nararanasan po natin ang mga ito, sa halip na hayain natin na kontrolin tayo ng mga bagay na ito, sundin natin ang yapak ni Jesus. Diba? Gaya nga nung kanta kanina ng choir. At alalahanin natin kung paano niya ito napagtagumpayan gaya na lamang ng ginawa niya sa krus. Hanggang sa mahuling oras ng kanyang buhay, kahit na siya ay nasa krus ng Kalbaryo, nagawa niya pa rin magministeryo sa iba. Una, nanalangin siya na patawarin ng kanyang ama ang mga nanghamak sa kanya. Pangalawa, ipinakita niya ang pag-ibig niya sa mga nakasama niyang nakapako sa krus. At ang nasa kanan niya ay naligtas at sinama niya sa paraiso. Panghuli, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Biruin mo po yun, hanggang sa huling buhay ng ating
buhay ng ating Panginoon, nakapag-ministry pa siya. Nakapagligtas pa siya ng tao mula sa pagkakasala at nadala niya sa kanyang paraiso. Ganun kagaling ang ating Panginoon. Nawa po, sa umagang ito, patuloy na si Jesus ang maghari sa ating mga puso at sundan natin ang mga yapak ng kanyang pamumuhay. Muli po, basahin natin ang mga sinabi ni Jesus sa John chapter 13, verse 15. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Sana po sa mensahe na ating narinig, yung example ng ating Panginoon, kung paano niya ipinakita sa atin yung gawain niya na mapanalanginin, kung paano niya minahal yung mga dapat na hindi ka mahal-mahal, at pinakita niya yung kanyang pagpapakumbaba. Sana din po bilang Kristiyano at bilang sumusunod sa Kanya, yan din po ang maging ugali po natin. Bilang leader at bilang Kristiyano na binago ng Diyos at ibinuwis ang buhay niya para sa ating mga kasalanan. Sana po tayo po ay mag-lead katulad ni Jesus. Lead like Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe mo na aming napakinggan ngayong umaga. Turuan niyo po kami na sa lahat ng pagkakataon na kami po ay maging mapanalanginin, na patuloy na palagi tumawag sa iyo sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na maging gabay namin sa bawat araw, Panginoon, na dumarating sa amin. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na lapitan namin sa oras na kami po ay nanghina, sa oras na kami po ay nakakaisip, Panginoon, ng panghihina sa pananampalataya. Ikaw, O Diyos, ang magpalakas sa amin. At turuan niyo po kami na yung pagmamahal na ginawa mo sa iyong mga disipulo ay ganun din po ang gawin naming pagmamahal para sa aming mga kapwa. Salamat po sa magandang example na ito na ibinigay niyo po sa amin. Salamat din po, Panginoon, dahil alam po namin na Ikaw, O Diyos, ang magbibigay sa amin ng ugaling marunong magpakumbaba, Panginoon. Huwag mo pong hayaan na manatili sa aming mga puso yung pagiging mapagmataas. Durugin mo po ito, Panginoon. Basagin mo po ito, Panginoon. At turuan niyo po kami na sa bawat araw at bawat oras ng aming buhay ay matuto kaming mapagkumbaba, Panginoon. Dahil yan yung magandang example na iniwan mo sa amin. Patuloy na ikaw po ang siyang manguna at mangusap sa bawat isa. Turuan niyo po kami na lumakad, Panginoon, ng naayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin pinagkakatiwala at ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.